Kamusta mga sir? Magandang hapon. Sa video na to magpapalit tayo ng battery ng remote ng ating NMAX V2. Ayan. Ito yung gagamitin nating battery. Energizer na 2032 na code. Tapos, pero isa lang yung gagamitin nating battery dyan. Tapos, mga susi lang. Kahit anong pwedeng panungkit dito para mabuksan natin yung remote. Kaya tayo magpapalit ng battery ay dahil kapag in-on nyo yung NMAX natin, ay makikita nyo nagbi-blink yung key indicator natin within 20 seconds. And sabi sa manual kapag ganyan ay kailangan napalitan yung battery ng remote natin. And kung napalitan nyo na yung battery ng remote pero ganyan pa rin, ang kailangan nyo napalitan ay yung battery mismo ng motor. Ayan, diba? Nawala na siya within after 20 seconds. So, try natin palitan. Tignan natin kung mawawala. So, lumipat lang tayo ng pwesto, no? Kasi medyo mahirap pag one hand. So, ayan, may abang naman siya dyan kung saan nyo susungkitin. Pero, gamit kayo ng tela para hindi siya masyado madamage yung case. Tapos, sungkitin nyo lang. Ayan, tapos mararamdaman nyo naman niya magbubukas. Ayan. Pag napagbukas nyo na, ayan, pag-iwalayin nyo lang sila. So, ito lang yung gagalawin natin. Ito, huwag nyo na ito galawin, tapos huwag nyo na hawak-hawakan. Kasi baka may masira. Tapos, ito yung iingatan nyo, yung parang rubber nya. Yan yung nagpe-prevent para hindi pumasok yung tubig sa loob. Tapos, ito, yung battery. Sikwatin nyo lang din. Kaya natin sangkitin ng maliit na susi. Ayan, umangat-angat na. Ayan. Ayan, tanggalan natin. So, yung stock is Panasonic CR2032 din. And gagamitin natin ngayon ay Energizer. Nabili ko lang to sa handyman. Pwede nyo bilhin sa mga nag-ayos ng relo ganyan. Pero mas okay kung sa mga grocery para sure na tatagal. Ayan, ayan yung presyo sa handyman. 78 pesos. Dalawa na. Pero isa lang yung kailangan natin. So, kunin lang natin yung isa. Dami pa lang plastic nito. Kuha lang tayong gunting. And ayan, nakuha na natin. Same sila ng ano, para may logo sa likod. Ayan. Tapos may 3 volts. Ayan. Kita ba? Ayan, same sila ng likod na may parang ganyan logo. Nagkaiba lang sa brand. Tapos parehas CR2032
Rest 3 volts. Ang ano lang, yung stock ay made in Indonesia while yung Energizer, China pala siya. Anyway, try natin lagay na. So, same lang yung ito may mga parang tuldok-tuldok sa ibabaw. Yan, tulak nyo lang. Tapos, balik nyo na siya dito. Maririnig nyo naman mag-click yan. Yan. Yan, okay na. So, ayan, okay na. Make sure lang na lapat all sides para tumalab yung rubber niya sa loob na hindi papasukan ng tubig. Ayan. Try na natin sa motor. So ayan, dito na ulit tayo sa motor natin. Ito yung remote. Lagay lang natin dyan. Tapos tingnan natin kung mawawala yung pag-flash nung key indicator natin. On lang natin. Ayan, di ba? Okay na siya. Meaning, yung laglag pa. Meaning, yung pag-blink nung key indicator natin ay dahil lobat lang yung battery ng remote. Pero kung napalitan nyo na to at nagka-flash pa rin, ang papalitan nyo ng sunod ay yung pinaka-battery ng motor. And kung magtatanong kayo kung gaano katagal bago ito napalitan ay more than 2 years ngayon, more than 2 years na yung unit and kakapalit ko lang ngayon. And kung sakaling lumabas man yung ganun sa inyo, hindi naman siya agad-agad na hindi nagagana yung remote nyo. Yung akin more than 1 month na simula nung nag-blink siya, tapos ngayon ko lang pinalitan. And okay lang since alam ko naman paganahin to ng walang remote, yung emergency code lang. Yan, may extra tayo dyan. Ayun lang, okay na ulit siya.